Samahan nyo na naman ako sa isa na namang adventure dito sa Rodriguez Rizal. Sa isang lugar na dinadayo ng karamihan dahil napakalapit lamang nito sa kamay nila. At 30 to 45 minutes lamang ay nandito ka na kung manggagaling ka sa Quezon City. Ako kasi ay nanggaling sa Quezon City at ito ay ang Wawa Dam dito sa Rodriguez Rizal na kung saan ay dinadayo ng karamihan. Ma-amaze ka talaga sa lugar na ito dahil napaka-iconic at marami kang pwedeng adventure dito na gawin katulad ng pagbabangka at sa halagang 60 pesos lamang balikan ay may enjoy mo na ang isang araw mo dito at sa naglalakihang formation ng mga bato dito sa ilog na to. Karamihan siguro sa nakapunta rito ay alam na kung gaano kaganda ang lugar na to at napakalapit pa sa Maynila. Halika at samahan nyo ako sa aking adventure. Alas 5 pa nga lang na madaling araw ay umalis na ako dito sa amin dahil ang usapan namin ay alas 6 ay nandun na kami sa may mismong dam at napag-usapan namin na doon na lang kami magkikita dahil magkakaiba kami ng lugar. Ang mga kasama ko nga pala dito ay ang magulang ng aking boss, ang nanay at tatay niya at syempre ang aking mga katrabaho dahil nga napagkasunduan namin na last day na ng aming trabaho kahapon ay magkita-kita kami dito sa dam at makapag-picnic man lang o makapag-banding man lang bago makapag-bakasyon at makapag-celebrate ng Pasko. Kasi mamimiss daw namin ng isa't isa. Kala mo talaga matagal magkakahiwalay no. Wala na kasi kaming pasok ng 23 hanggang 25 na. 26 na yung aming balik sa aming trabaho. At dito nga habang binabaybay ko yung kalsada papuntang Wawa Dam ay nakita ko na nandito yung dalawa naming katrabaho na si Kuya Ed at si Ate Mayen. Shout out po sa inyo. Nauna na pala sila dito na nagbaybay nung papuntang dam. Kasi malapit lang sila dito, taga San Mateo lang sila. At siguro mga ilang minuto lang yung binyahe nila papunta rito sa Wawa Dam. At kami nga pala ang nauna dito sa may tagpuan namin na nakarating kami dito is almost 6 AM at nagantay pa kami dito sa mga kasamahan namin. Alam nyo na syempre Filipino time kapag ang mga Pilipino napag-usapan yung isang yung oras na itinakda hindi mangyayari talaga yung eksaktong oras na pinag-usapan nyo. At dito nga dahil mag-aantay pa naman kami, nag-decide na lang ako na libot-libot muna at pumunta muna doon sa dam para makapag-explore na at makapag-video na baga at nang makita ko yung ganda ng mismong dam. Kasi first time ko lang to na pupunta dito na hindi ko talaga expected na ganito talaga kaganda itong Wawa Dam na ito. At nakikita ko rin sa mga nagba-vlog, sa ibang mga vlogger na marami na ring nagpupunta dito at marami na ring nagba-vlog dito na mga taga-ibang lugar at nakikita ko talaga na maganda rin. Kaya lang kasi hindi ako masyadong nagpupunta sa mga matataong lugar. Pero itong time na to nang pumunta kami dito talagang halos walang tao at hindi siya crowded. Kasi siguro dahil maaga pa at wala pa masyadong mga turista na pumupunta rito kasi kami ang pinakamaaga siguro na nagpunta rito. Merong kaming mga nakasabay pa isa-isa yan. Ang entrance fee nga pala dito ay 20 pesos at mai-enjoy mo na ang buong Wawa yon. At syempre ibang bayad yung kapag magbabangka kayo o yung iba pang activities, pero ang pinaka entrance fee dito para makapasok ka ay 20 pesos lamang at makikita mo na ngayon yung mga naggagandahang formation ng bato na yan at malalaking bato talaga yan. Hindi mo alam kung paano napunta yung mga bato na malalaki na yan dyan. At ang sabi sa akin ng isang lokal dito na residente ay kaya daw na biyak ang bundok na yan dahil may isang higante na gumawa niyan na si
Bernardo Carpio. Yun ang pagkakasabi niya sa akin. Si Bernardo Carpio daw ang gumawa niyan. Kaya yung bundok na yan ay nagkaroon ng ilog sa gitna dahil sa kagagawa ni Bernardo Carpio. Hindi ko alam kung anong kwento ni Bernardo Carpio, pero try nyo na lang i-research kasi hindi rin ako masyadong nag-research tungkol sa kanya. At eto nga yon, si Kuya Jim ay nakarating na rin. Ito yung nagplano talaga ng picnic na nangyari na to. At eto nga yung mga iba pang katrabaho namin, isa-isa nang nagdatingan. Alas 7 na ng umaga to, eksakto. Ayan, at kompleto na sila. Ayan nga pala ang mga magulang ng aking boss na si Boss Mark Belos, si Kuya Boy at si Ate Aida. Shoutout po sa inyo. Sa lahat ng mga katrabaho ko, shoutout po sa inyo. Ayan, at nag-umpisa na kami na buhatin yung aming mga dala-dala, mga pagkain at kung ano-ano pa. At ito yung aming mga katrabaho at may kasama sila syempre yung anak nila. Hindi ko naisama yung pamilya ko dahil nauna na sila sa Porac sa Pampanga dahil doon kami magpapasko at ako ay susunod na lang. Ayan na nga, syempre pupunta na kami sa mismong dam. Dala-dala ang aming pag-asa na pagkain. Syempre sabit lang ako diyan. Wala akong gastos diyan dahil libre lahat nila yan. Syempre nakakahiya naman kung hindi ka kahit papaano ay magbubuhat diyan. Kaya ayan, nag-decide ako na buhatin yung pinakamabigat, yung aming iinumin na isang container ng tubig. Wala, ganun talaga buraot ka lang kumbaga sabit ka lang. Dapat maghirap ka bago ka makakain. At nandito na nga kami sa mismong resort. Ayan, may mga tent dyan o cottage. Ay hindi, cottage nga pala, na halagang 200 pesos lamang per cottage yan, per lamesa. Yan. At makikita mo ang napakagandang view na yan. Ayan, yan ang binabayaran dyan, yung view na yan. Yan o. Yung hinati ni Bernardo Carpio, sabi nung residente dyan o. At yan nga pala ay mag-aalmusal kami dahil mayroon na kaming dalang baon dyan o si Ate Aida at si Kuya Boy, sila ang luto na para kapag dating namin dito meron na kaming almusalin. Almusalin syempre, yan ang kailangan na para may enerhiya kapag para sa mga activities kailangan na mag-almusal ka diyan. At kain po tayo guys. Napakasarap talagang kumain sa ganitong lugar dahil bukod sa napakaganda napakaaliwalas. Parang marerefresh talaga yung isip mo, yung puso mo, pati ang utak. Talagang pati bata ay talagang mag-i-enjoy dahil sa napakagandang lugar na ito. At ayun nga, ang sarap magtampisaw dito habang minamasdan mo yung lugar na yan. At nauna nga pala yung mga kababaihan sa amin na mag-arkila ng bangka. Ang bangka nga pala dito ay ang renta ay 30 pesos. Papunta pa lang yun. Pero ang pabalik 30 ulit. Depende sa'yo kung gusto mo pang bumalik. Yan kasi ang sabi sa akin nung bangkero Ang kulit din hindi na lang sinabi na 60 pesos balikan. Ang sinabi 30 pesos papunta pa lang at 30 pesos ulit pabalik. Kung mahilig nga rin pala kayo kumanta ay meron din dito silang yung hinuhulugan lang na 5 piso na video kayo tapos makakakanta ka na. At napakaganda rin naman at quality rin yung video nila. Hindi ka rin ipapahiya yung boses mo. Pero kapag talagang sira yung boses mo, wala na tayong magagawa diyan. At ito nga nag-ihaw na. Shoutout sa iyo si Uncle Melvin o si Boss Melvin, ang asawa ni Inday yan. Shoutout sa inyo. Syempre sa isang pagtitipon ay hindi mawawala yung mga ganyan, yung tagay-tagay. At muli nating pagmasdan ang napakagandang ilog na to at yung dalawang formation ng bato talaga. Yan talagang binabayaran dyan yung ganda ng view na yan. Ayan ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung yung dalawang bato na yan na nag-uumpugan daw. Ayan At nandito na nga, nakarating na nga yung mga babae at kami naman. Next naman kami naman ang magra-ride. At syempre, loaded yung namin dyan,
yung bangka namin yan dahil ang bibigat nung mga kasama ko, lalo na si Boss G, yung nasa gitna na yan, yung naka-shades. Loaded din syempre yung ano namin dyan, yung bangkero namin dyan, loaded din. Ayan, napakagandang view sa halagang 60 pesos. Pero kung 30 pesos lang, hanggang doon ka lang, isang ano ka lang, yung isang round ka lang, hindi ka na pwedeng bumalik. At pwede ka namang mag-stay doon dahil kung gusto mong, may mga cottage pa kasi dito sa may bandang taas kung gusto mong mag-stay. Kaya sinasabi talaga nila na 30 pesos ang papunta. Kung gusto mo kasing mag-stay doon, may mga bangka din naman na marerentahan doon kung gusto mo nang bumalik. At ayan, napakagandang view talaga at hindi ka talaga magsasawang pagmasdan yung paligid mo. At eto na nga, bandang alas 12 na ng tanghali ay nag-pack up na kami dahil dumadami na ang tao at syempre may mga bata kaming kasama at yung medyo senior na, yung mga magulang nga ni boss, hindi kami pwedeng magpagabi dito sa daan. At maraming salamat po sa inyo, kila Kuya Boy at kay Ate Aida at sa mga katrabaho ko sa pagsama sa akin dito at sa napakagandang adventure na naman na ito sa aking buhay, panibagong karanasan, panibagong yung kumbaga yung maililista mo na naman sa iyong mga travel goals. Ayan, shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po ulit sa inyo at sa mga nanonood. At hanggang dito na lang po ang aking video dahil kami ay magpapaalam na sa inyong lahat. At maraming salamat po ulit sa lahat ng nanonood. Bye-bye!